Magandang araw po mga kababayan. Mukhang nasunog at napahiya po itong si Claire Castro sa kanyang naging sagot sa pahayag po ni Vice President Sara. Balikan natin mamaya ang video kung saan po kini-question nga ni Vice President Sara ang proseso po ng impeachment sa kanya at yung naging proseso sa impeachment na ginawa kay Bongbong Marcos at mayroon pa ba tayong Pilipinas pagdating ng 2028 dahil sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Abay, itong sagot ni Claire Castro, mas nakakayang maging anak ng most corrupt. Tandaan natin mga kababayan, ang Tatay Digong natin, ni minsan po ay walang allegation na siya po ay nangurap at walang patunay at walang kaso na masabing nangurap po ang ating Tatay Digong. Kundi ang akusasyon po nila ay imbento sa usapin po ng AGK dahil madali po sila makahanap at makakuha ng mga bayarang testigo para po sa AGK na kanilang inireklamo laban po kay Tatay Digong doon sa ICC. At syempre, with collaboration ng bangag na administrasyon. Ito ngayon mga kababayan, bakit nagkamali si Claire Castro? Kasi ang most corrupt na pamilya sa ating bansa ay ang mga Marcos, ang tatay at nanay po ni Bongbong Marcos. Kaya ang sabi ng isang kilalang political commentator na si Miss Crisette o manunulat, sabi niya, wait, bakit inaatake ni Claire Castro si BBM na anak ni Marcos Sr. at Imelda Marcos? Paki-explain bakit bigla kang naging anti-Marcos Claire Castro. Kasi po, nasa Guinness Book of Record na ang isa sa pinakamalaking ninakaw sa gobyerno ang nakakuha nun ay si Marcos Sr. Napakarami nilang ninakaw. Yung mga ill-gotten wealth nila, yung mga lupain po na kinagkukuha po nila, yung mga pintings, yung mga ginto. Napakarami. Nasa mga Marcos po. Ang dami nilang kaso, pati yung tax hindi nila nababayaran. So, muskurap nga po yung mga Marcos. Pero, hindi ba naisip ni Claire Castro yun? Na yan po ang kanyang sinabi kay Vice President Sara. So, malaking kahiyan yun. Sunog na sunog po dito si Claire Castro, mga kababayan po natin. At sa usapin ngayon, ang pinaka-corrupt din naman ngayon ay si Bongbong Marcos at ang pamilya po ni Martin Romualdez. Balikan natin yung mali-malitang pera na sinasabi po ni Saldico na ibinigay niya sa bahay ni Bongbong, sa bahay ni Martin. O paano naging corrupt po si Vice President Sara? Naging corrupt si Tatay Digong. Kahit nga po sa allegation nila na confidential fund kay Vice President Sara, ipawang walang katotohanan at saan ka makahanap na corrupt. Pero yung sinasabi ng kuha ay hindi po nagtutugma sa kanilang mga allegation against po kay Vice President Sara. Sa totoo lang, kabado kasi sila. Malapit na po ang 2020. At itong huling taon nila, itong 2026 na ito yung pagkakataon po nila para matalo nila si Vice President Sara. Kung magtatagumpay po sila sa kanilang impeachment na gagawin, kung magtatagumpay sila. Kasi 2027, wala na ito, mga kababayan. Okay, so pakinggan natin ang video ito. Ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. O yun, yung blanco, yung pagbenta ng ginto. No, yung nangyaring illegal na pagpaparesto kay Tatay Digong, yung hindi pagsunod sa batas. At marami pang iba. Hindi na natin maisa-isa, mga kababayan natin. Pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Yun pala yun, isa pa yan, no? Yung paggamit niya ng pulburon na hanggang ngayon ay hindi niya nga po ma-deny, hindi niya rin maamin, ayaw niya rin magpa-hair follicle, sinabi na nga po ng kanyang kapatid yan, mga kababayan. Ano na? Mga Marcos. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte sa Davao City.
Tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong pagulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Totoo naman yan, di ba? Tingnan mo yung ginawa nila kay Senator Bato ngayon, kay Senator Bongo, kay Senator Marcolita. Di ba? Di ba yan ay pangharas, panggigipit? Yung ginagawa nila sa Kongreso, kay Kiko Barsaga, kay Leandro Leveste, na inutosan po nila na magbiyahe sa buong mundo. Yung ginawa nila kay Kiko Barsaga, pagkatapos isuspende, another suspension na naman. Yung mga nagsalita against corruption, kinakasuhan, aktibo, tanggal. Yung panggigipit nila sa mga rally po ng Hakbang ng Maisog, yung kanilang ginagawang panggigipit sa signature caravan na ginagawa po. Ano pa? Yung kanilang panggigipit sa mga rally na kung tutusin, peaceful rally naman po. Pero grabe po sila mag-deploy ng kapulisan. Sobrang dami po. So, di ba? Malinaw na yan po ay mga panggigipit. Pero syempre, ang sinungaling ay hindi talaga amin. Di ba, Claire Castro? Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa Nagdala ng kahihiyan, hayop na yan. ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Nako, diretso inodoro. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, Tama. sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alita naman Ayan, lubog na tayo sa korupsyon, sa baha. Baha sa tubig, baha sa utang. Grabe pang gobyerno ni Marcos Jr. At baha din sila sa pagnanakaw. O yung ordinaryong tao ay nababaha dahil sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bansa. No, yung mga Pilipino ay baha. Baha din po sa utang at laki ng babayaran. Mahigit 100,000 na ngayon bawat individual sa utang ng Pilipinas. No, yung bawat Pilipino. At yung mga infrastructure project na halos hindi gumagalaw. Dati halos 24 hours po yung mga infrastructure project sa panahon ni Tatay Digong. So ngayon nasa na? Kaya kung mayroong most corrupt, Claire Castro, naku po, nagkamali ka. Dahil yan po ay mag-asawang Marcos Sr. at Imelda Marcos. At hanggang ngayon ay hindi pa nila ibinabalik ang mga yamang ninakaw nila. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, ito na nga, mukhang tuluyang madadali si Bongbong Marcos. Sadyang magaling lang magpalusot ang kanyang mga alipores. Dahil may mga text messages na kumakalat na sinasabi na nagkaroon talaga ng transaksyon sa pagitan ni Bongbong Marcos at ni Adrian Bersamen na sinasabing bagman sa flood control anomalies. At ang dokumento ito ay nasa kay Leveste at may video pa itong hawak. Naku po. Ngayon, sinasabi po mga kababayan nitong alipores ni Bongbong Marcos na triple lies. So, sobrang kasinungalingan daw yung mga allegations ito. Alam mo, pag sa kay Bongbong Marcos sa mga allegations, sasabihin nila na kasinungalingan. Pero kay VP Sara, tangina, parang magsalita sila para bang hawak na nila yung ebidensya at katotohanan. Pero, sa totoo, wala silang alam, kundi may nagsasalita lang, tapos sabihin nila, ayan, totoo yan kay Sara. Tingnan mo yun si Madriaga, di ba? Napakalayo po ng kanyang kwento sa katotohanan. Pero mga kongresista, sinasabi nila na solid evidence daw po ito against kay VP Sara. Tangina mga kabayan natin, ito talaga yung solid. Yung mga allegation kay Bongbong Marcos. So far, ang nakita ho natin, double hearsay, triple hearsay po yung pong mga aligasyon. So, Siyempre, alangan naman namin nun, may di mawalan ka ng ano dyan, pundo.
Noon pa man yan, no? Sinasabi nyo lagi dyan na kasinungaling kay Bongbong Marcos. Kaya nga pati ngayong impeachment, binasura nyo agad. I think wala akong ibang pwedeng makapagbigay linaw nito, hindi mga kongresista, kundi si Yusek Bersamin po mismo. Hindi tatayo sa korte ang mga aligasyong pinalutang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may record umano ng palitan ng Nako. text messages sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickbacks sa budget insertions. Ito ay hanggat walang affidavit o sinumpaang salaysay mula kay Bersamin ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon. Sinasabing ipinakita ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang umano'y communication record sa mga kapwa kongresistang sina Representative Tino at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Yan, sureball na yan. Basta't may mga messages, basta't si Leviste yung hawak, sureball yan, mga kabayan po natin. Talagang sabihin nila na kasinungalingan. Mantakin nyo, Cabral files nga, hindi nila tatanggapin. Galing mismo kay Cabral, yung mga dokumento na yan. Paano pa kaya, mga kabayan po natin? No? Itong text messages kay Bongbong Marcos. So malamang sabihin nila yan. Pero hindi nila alam, sabi nga ni Leviste, may hawak mismo siya ng video na nagsasabi si Adrian na tama at totoo itong mga text messages na ito. O ngayon, bakit itong mga komunista, itong mga kaliwang grupo na ito, no? Bakit ngayon panay-banat sila kay Bongbong Marcos? Bakit medyo nagdahan-dahan sila ngayon kay Vice President Sara? Kasi mga kabayan, alam nila na wala na silang makukuha kay Bongbong Marcos. Dahil may higpit na po ang korupsyon, binabantayan na ng taong bayan si Bongbong Marcos. Kaya medyo nagtitwist sila ngayon. At alam nila na kahit ano pa ang birada nila kay Vice President Sara, malinaw po na hindi po sila magtatagumpay. Sigurado, mapapasura lang mga kabayan itong kanilang mga aligasyon. Kaya ngayon, ito Bongbong Marcos na naman ang kanilang binabanatan. Alam na nila kasi na wala ng kwenta si Bongbong Marcos at ang kanilang kinakatakutan ngayon ay si Vice President Sara. Tuloy tayo. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. So pinakita sa kanya. Pero siya ngayon nag-iingay kasi gusto nila magbida-bida, mga kabayan. Kaya sinubukan nila na mag-ingay. Kaso mukhang hindi sila naupiran, no? At mukhang dinideny ngayon ng mga alipores ni Bongbong Marcos. Paano pa kaya si Claire Castro kung tatanungin ng mainstream media? Alagay nyo, aaminin ba ni Claire Castro na may palitan talaga ng text messages kay Bersamin na sinasabing bagman at kay Bongbong Marcos? Alam nyo, i-deny yan ni Claire Castro. Ito, panoorin natin ang media interview niya. Naman ang Malacanang sa aligasyon ng palitan ng text messages sa pagitan ni na PBBM at dating Undersecretary Adrian Bersamin. Can the palace categorically deny that there is no Oo such naman. communication na palitan ng communication between the President and Yusek Bersamin? Nakita niyo na po ba yung communication? Yun, nagtataray. Nagmamaldita. Nag-attitude yan, nag-attitude, nagtsachaki yan. Mukhang nagtsachaki ngayon itong si Claire Castro. Sinasabi niya pong nandito na yung pera. And then Nakita niyo na po ba? Galit yarn. Replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na So wala pa rin po kami nakita. Di ba? Nag-attitude yan, nagbabad trip yan. Obvious. Naapektado po. Itong si Claire Castro. Mantakin nyo mga kababayan po natin, babanatan niya pa si Vice President Sara. At sasabihin niya na most corrupt daw si Vice President Sara. Vice corrupt daw ang pamilya Duterte. At tuloy napapahiya siya dito sa kanyang pinagsasabi. No? Nasasabihin niya na most corrupt daw si Vice President Sara. Bakit? Yung pinaka-corrupt at kilala sa buong mundo ay ang pamilya Marcos. Duterte, walang nialigasyon ng korupsyon. Marami siguro kasi nungalingan, pero yung totoo, wala. AGK lang ang kanilang ginamit, pero wala pa rin itong katotohanan. Dahil minsan hindi inutos si Tati Digong na pumatay ng inosenteng tao, kundi
pasukuin ang mga durugista, magbagong buhay. At kung manlaban, dapat magdesisyon ang pulis at siguraduhin niya na ligtas ang kanyang sarili. Di ba? Pero kung muskurap, mga Marcos yan. Lumalabas na parang binabanatan ngayon ni Claire Castro itong si Bongbong Marcos. O mukhang na-blanco na talaga. No? Mukhang na-blanco na po yung isip ni Claire Castro. Kasi ang hirap naman kasi ng trabaho niya. Mantakin mo yung totoo, gagawin mo kasinungalingan. Ang kasinungalingan, babaliktarin mo, gagawin mong totoo. Dahil yan ang trabaho niya bilang propagandista. Nagkakamali lang siya. Dahil ang ginagawa niyang propaganda ay hindi na tumatalab sa tao. Hindi na po pinapaniwalaan ng taong bayan. Eto si Claire Castro, tingnan nyo. Tuloy natin. Nagtataray. So, sorry, is that a challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? Paano po natin mabibigyan ng katamang ang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Si Adrian So matik yan mga kabayan po natin. Talagang hindi nila aminin at lalong hindi nila yung sasagutin. Malamang papatayin na naman nilang issue na ito. Kaya tingnan nyo yung mga panibagong balita ngayon na lumalabas mga kababayan po natin. Dahil may lumabas na palitan ng text messages sa pagitan nitong si Bongbong Marcos at si Asik Bersamin. Anong pinapaingay nila ngayon? May kaso daw, may warrant na daw itong si Senator Bato de la Rosa, itong si Bongo at ilan pa sa mga kaalyado ng mga Duterte. So may warrant na daw, at sinasabi ni Triniling, sinasabi ni De Lima na papanagutin daw itong mga kaalyado ni Tatay Digong, malapit na daw lumabas ang kanilang warrant of arrest. So ito po is another diversionary tactics dahil durog na durog po sila at malapit na po silang makulong lahat. Lalong-lalo na po yung sangkot sa mga matitinding korupsyon na ito. And siyempre, impeachment, Kung mas mabawasan ng kaalyado po ni Vice President Sara, malaki yung chance na may impeach na si VP Sara. At yan, kung papayag ang taong bayan. Kasi nakikita ko, kapag sa pilitan nilang i-impeach si Vice President Sara, ang ina, baka ito na yung sinasabi nating people wear pa. Mga kababayan natin. Anyway, sa ating pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan po natin, sinabing naniniwala ang taong bayan sa sinabi ni Sharon Cunita na mali si BBM ng piniling VP. Yan ang sinabi pa ni Claire Castro. Sa ating pagpapatuloy, ito, pag-uusapan din natin ito. Ang sinabi ni Sharon Cunita na mali daw ang pinili ni Bongbong Marcos bilang kanyang vice-presidente. Baliktad po mga kababayan po natin. Nagkamali po si VP Sara na nagpabudol kay Bongbong Marcos. Kasi kahit sinong ipares nila kay VP Sara, panalo yan. Diba? At kahit sinong itapat nila kay VP Sara, hindi po sila mananalo. Kaya si Kiko, o kahit magsanib pwersa sila sa 2028, palagay mo mananalo sila. Pupulutin ito sa basura. At yung naniniwala kay Sharon Cunita na sinasabi, yun lang yung mga bangag, adik, magnanakaw, sinungaling, budol na katulad ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro. At yung kumakain ng suka ng mga dilawan at pinklawan na naniniwala dito po sa mga plastikada na si Sharon Cunita. Diba? Kasi mali daw ang pinili ni Bongbong Marcos. Iputya, hindi niya naisip na si VP Sara ang nagdala para manalo si Bongbong Marcos. At lahat halos ng mga Duterte supporters ay binoto si Bongbong Marcos dahil kay VP Sara. Kaya nga, kung babalik tayo, mas pinili ni Bongbong Marcos na maging partner ng si VP Sara, mas pinilit nila. Kasi alam nila na mas malakas si Rene Robredo kaysa sa kanya. Kaya si Sara ang kanilang pinili. Dahil alam nila na matutulungan po sila sa pamamagitan ng pag-encourage ni Vice President Sara na suportahan ang BBM Sara or Marcos Duterte na tandem noon. Ngayon, sunog na sila. Kaya, ito po isang kasinungalingan and gawa-gawa na naman ito nila. May naniniwala daw sa kanila. Sila lang din. Ang naniniwala, mga kabayan po natin. So, Tuta Soto, nakaharap sa isang contempt charges dahil sa kanyang pagbabatikos sa Supreme Court. Lalo na sa usapin ng naging desisyon ng Supreme Court
sa pagpasura ng impeachment case against kay Vice President Sara. Totoo naman, no? Ako, dapat talaga makontempt at makasuhan itong si Tuta Soto dahil sa pagiging mayabang nito. Mantakin mo ha, una yung sinabi mga kababayan na magkakaroon daw po ng hindi magandang feedback sa ating bansa kung magkaroon ng impeachment against kay BP Sara and kay Bongbong Marcos. Nagfile kay Bongbong, nagfile kay Sara, ibinasura naman ang impeachment kay BP Sara noong 2025 na impeachment case. O sinabi niya na hindi daw tama at nagkamali daw ang Supreme Court. So mantakin mo, Supreme Court, kini-question mo, paano pa yung pagiging Supreme nila kung hindi naman papaniwalaan ng isang Tuta Soto? Senador, na hindi naman po abogado. Kaya nakakalungkot po sa ating bansa na may mga nakaupong leader ngayon, may mga nakaupong politiko na wala nang talino, umaasa lang sa kanilang mga chief of staff, sa kanilang mga assistant na abogado, iabay kung magsalita, akala mo kung sinong talino pa. At babanatan pa nila ang taong bayan na nagbabatikos sa kanila. Meron pang nagsasabi na nasa itaas daw sila, kagaya sila Ricto. Ay hindi daw po sila tinitigilang babatikusin ng taong bayan. Abay, baka nakalimutan nila ng mga magnanakaw na politiko ito, mga sinungaling, ito mga kapalang muka. Kagaya ni Soto at nitong si Recto, na taong bayan ang nagpapasahod sa kanila. Diba? Antakin mo kung gaano sila kapalang muka. Binatikos lang ang isang Recto din naman sa usapin po ng PhilHealth. O, yung nagbatikos na isang congressman na si Ilisan Fernando, anong ginawa nila? Pinadeclare nila na persona non grata sa lipa. O, di ba? Kapalang pagmumukha, no? Tapos si Soto, sasabihin niya na ano niya lang yon, opinion niya lang yon. Ang sinabi niya sa Supreme Court. Opinion, tapos paulit-ulit sa lahat ng mainstream media para palabasin na yung Supreme Court ay maka Duterte. Kapal ng mukha mo, dapat makontempt ka. Diba? So, good luck sa'yo, Tuta Soto. And kahit anong gagawin po nila, hindi nila kaya si BP Sara. Ay ang sabi ni Congressman Pulong, so kung ordinaryong vlogger daw, madali lang i-contempt. Totoo naman. Pag ordinaryong vlogger, ordinaryong Pilipino, bilis talaga i-contempt yan. Pero pag mga ganito mga kapalang mukha, sabihin nila na wala silang ginawa, no, na pang-iinsulto sa Supreme Court. Anyway, may warrant of arrest na pala mga kababayan po natin. Itong vlogger, hindi siya vlogger, tanim witness ni Risa Ontiveros na si alias Rene. So, meron na po siyang warrant of arrest. Kawawa naman. Pero binasura po ang lahat na kaso laban po doon sa mga vloggers na kinasuhan ni Risa Ontiveros. And bago tayo magtatapos, ito padaanan lang po natin. Grabe yung pagmumukha ngayon ni Bongbong Marcos, mga kababayan. No? Talagang payat na at mukhang balat buto na nga po itong si Bongbong Marcos ngayon. Anyway, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe. Kung hindi pa kayo nakalike, palike naman po ng video natin. Sobrang payat na po. So, mukhang totoo sinasabi na yung gaba, dili magsaba. At mukhang dahan-dahan na po sila ngayon na sinisingil ng gaba, mga kabayan. Tapos, ang makapal na pagmumukha nitong si Claire Castro, mantakin mo mga kabayan, kini-question ni Claire Castro kung saan daw nakakuha si BP Sara ng mataas na survey. Of course, Pilipinas, Duterte pa rin. Kaya kahit anong gawin nila na paninira, talagang hindi bababa ang survey ni BP Sara. Kaya kung magtataka si Claire Castro, bakit ka pa magtataka? Kita mo nga galit na ang taong bayan sa amo mo. Galit na ang taong bayan sa pagiging bodol bangag ni Bongbong Marcos. Drug addict, sabi ng kanyang kapatid. Diba? Involved, mastermind sa flood control project. Nagbinta ng ginto. Pati yung pera ng mga miyembro ng PhilHealth, pinakialaman pa para lang makapagnakaw po sila. Diba? Pinapainit ang usapin sa West Philippine Sea para ma-divert ang issue. O ngayon, kung ano-anong allegation ang binabato kay BP Sara, mayroong Madriaga, confidential fund, di ba? Pero lahat yan ay walang katotohanan. And lumalabas pa na sila yung magnanakaw, sila yung korap. Kaya ang tao, lalong minahal si BP Sara. At sa ating pag-iikot sa Tayo Kami Naman Signature Campaign, yan po ay napapatunayan po natin na kahit ginigipit tayo, pinaparis tayo,
ang tao nandyan, hindi umaalis, naninindigan, at nakikiisa po sa ating ginagawa signature campaign. Marami ang nagsusuporta kay Vice President Sara. Kaya hindi po dapat i-questionin ni Claire Castro kung saan ang galing ang survey. Dahil yan po ay organic na survey para po kay VP Sara. Kaya kung negative kay Bongbong Marcos, dapat tanggapin nila mga kababayan natin. Bakit? Yun talaga Wala naman talagang ginawa si Bongbong Marcos. Kundi puro pangungurakot lang at pag-ikot-ikot sa buong mundo. O, siyempre pasingot-singot. Alright, yan na po yung ating update. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa hindi pa nakalike sa video ito, mag-like muna tayo. And sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman. Maraming salamat at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Claire Castro, relax ka lang. Malapit ka nang matapon sa kanal. Alright, bye-bye.